Ito ang programang salamin ng inyong kwento. Nagdadala sa inyo ng mga malalaking balita Mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. At ito ang Rated Game. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Kahit daw parehong kaliwa ang mga paa, pwede pang matuto sa pagsasayaw at maging kampiyon pa sa larangang ito. 80 barangay sa Cebu City ang sinuyod para madiskubre lang ang mga magiging pambato ng Pilipinas sa mga contest ng sayawan sa ibang bansa. At alam nyo ba, mapalad tayong nahanap ang mga ipinagmamalaki ngayon ng mga Cebuano. Barangay Sayaw Hataw! Malaking pasasalamat po sa Danceport kasi kung hindi dahil dyan, hindi talaga ako makarating sa tinatayuan ko ngayon. Sino ang magsasabing para lang sa may pera ang pagsasayaw na tulad nito? Kilala sa tawag na dance sport. Popular sa mga bansa sa Amerika at Europa. At alam nyo ba, sa mga bansang banyaga, pag-aaral pa lang ng sayaw na ito sa bawat 45 minuto, abay umaabot na sa $200 o higit sa 8,000 piso ang babayaran. Pero sa Pilipinas, bawat barangay sa buong Cebu City, kahit walang ganyan kalaking halaga, pwedeng matuto at maging bahagi ng dance sport o sayawan sa barangay. Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po sa Poblasyon Pardo dito sa Cebu City. Ang kilala at tinaguriang Barangay Sayawan. Sayaw kung sayaw, boogie, tango, cha-cha at iba pa. Sa barangay pa lamang na ito, may mga 200 kabataan na ang nag-iensayo tuwing Sabado sa kanilang kalye o kaya sa Coliseum para paghahanda sa kanilang mga sinasaliang kompetisyon. Taong 1999, ipinakilala sa Cebu ni Edward Haico, dating miyembro ng Ateneo Glee Club, ang dance sport. Sa labis na pagmamahal sa larangang ito, sinuyod nilang mag-asawa ang mahigit sa 80 barangay sa buong Cebu. Pinupuntahan natin yung mga depressed area, nandun yung kailangan ng tulong natin. Makita lang nilang itinatagong galing at husay ng mga batang Cebuano sa pagsasayaw. Si Wilbert, 16 anyos, dating tambay at sumasali sa mga rambol o boxing sa kalye. Pero nang sumali sa dance sport, nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Kung wala ako sa dance sport ngayon, baka nagra-rumble pa rin ako at saka nasa public pa rin ako ngayon. Kagabi nga, meron siyang show. Nakadala siya ng 200, binigay niya sa akin. Sa barangay na ito, sikat ang 15 anyos na Desiree. Kung dati ipasali-sali lamang siya sa contest sa eskwelahan, ngayon ay naihatid na siya ng kanyang mga paa sa ibang bansa. Scholar si Des dahil sa pagsasayaw. Yung allowance ko, binabayad ko ng libro. Pero yung sa bayad ko sa school, wala dahil sa dance sport. Tulad rin nila ang magkapatid na sina James, 10 taong gulang, at Christine, 9 taong gulang pa lang. Akala ko pang babae lang yung sayaw kaya hindi ako sumayaw. Sabihin ko sa kanya, Kuya, partnerin mo ako kasi wala akong partner. Silang 4, kapwa nagbigay na ng karangalan sa bansa. Isang beses lamang sa isang linggo ang ensayo ayon kay Edward. Pero pag ensayo, talagang todo practice para na rin daw silang sumali sa contest. Sa tulong at suporta ng gobyerno ng Cebu City, naisa sa katuparan ng maraming bata ang kanilang mga pangarap sa buhay. Mas naging disiplinado rin sila sa sarili at pinananatili ang kababaang loob kahit pa nga mula sa walang-wala ay kampiyon na sila ngayon. Isang important point
in a success of a nation or success of a person, pride. Kung ma-develop natin yung pride, yung honor, we can succeed in anything. Imagine kung isang bata makaka-gold medal, iba na yung dating niya eh. Alam niya, kayang-kaya niya yung mundo. Halos 8 taon din ang pagsisikap at pagtitiis ng Dance Sport Team Cebu bago nila narating ang tamis ng tagumpay. Yung Pilipino o saka Cebuano, may soul eh. May iba yung dating ng puso. Nitong nakaraang kompetisyon nila sa Amerika, pasalubong ng grupo ang 67 gintong medalya. Isang magandang senyales daw na nalalapit na ang katuparan na maging bahagi ang Dance Sport Team Cebu sa susunod na Olympics. It is our dream that that athlete that will represent will come from Cebu City.